What's up guys? What's up YouTube? So ngayon pag-uusapan natin yung the importance of Jesus Christ in our life. So wag na natin patagalin pa, simulan na natin. So ang unang importance ni Jesus Christ sa ating buhay is yung kaligtasan or salvation. Si Jesus ang daan ng ating kaligtasan. Inaalay niya ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. He is the way to eternal life through His sacrifice on the cross. Pangalawa, kapayapaan at kaginhawaan or peace and comfort. Sa pamamagitan ni Jesus, makukuha natin ang kapayapaan ng puso kahit sa gitna ng mga pagsubok. He gives peace that surpasses all understanding. Sabi sa Philippians chapter 4 verse 7. Then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ. So, ayun, peace and comfort yung makukuha natin kay Jesus Christ. Pangatlo, pag-asa at lakas or hope and strength. Nagbibigay siya ng pag-asa sa mga nawalan ng dahilan para mabuhay. He strengthens us in our weakest moments. Kaya sabi sa Philippians chapter 4 verse 13, "For I can do everything through Christ who gives me strength." So, ayun yung makuha natin, pag-asa at lakas, hope or strength. Pang-apat, nakahalagahan ni Jesus Christ sa ating buhay. Gabay sa buhay or life guidance. Ang kanyang mga aral ay gabay sa tamang pamumuhay, pagmamahal, kapatawaran at paglilingkod. His teachings guide us in love, forgiveness, and righteous living. So, ayun guys, life guidance. Panglima na importance ni Jesus Christ sa ating buhay. Pagmamahal at pagtanggap or unconditional love. Iniibig tayo ni Jesus nang walang kondisyon kahit na tayo makasalanan. He accepts us as we are and transform us through His love. Sabi sa Romans chapter 5 verse 8. But God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. So, ayun guys, 1, 2, 3, 4, 5. Pang-anim na importance ni Jesus Christ sa ating buhay. Relasyon sa Diyos or relationship with God. Sa pamamagitan ni Jesus, muling na ibabalik ang ating relasyon sa Ama. He became the bridge between God and humanity, making prayer and communion with God possible. Pang-pito na importance ni Jesus Christ, pagbabago ng puso or transformation. Si Jesus ay nagbabago ng puso at isipan mula sa kasalanan patungo sa kabanalan. He renews our minds and helps us become better people. Sabi sa Romans chapter 12 verse 2, "Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect." So, next na importance ni Jesus Christ sa ating buhay. Buhay na walang hanggan, eternal life. So, nangako si Jesus ng buhay na walang hanggan sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. He promises that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Sabi sa John 3:16, "For God loved the world so much that He gave His one and only Son, so that everyone who believes in Him will not perish but have eternal life." So kapag sumampalataya ka kay Jesus Christ, naniwala ka kay Jesus Christ, magkakaroon ka ng eternal life or yung buhay na walang hanggan.
So, totoo yun guys kapag naniwala ka kay Jesus, sumampalataya ka sa Kanya. Promise niya yun na ang sino man maniwala sa Kanya, magkakaroon ng eternal life. So, i-elaborate ko lang sa inyo guys. So, ipaliwanag ko lang sa inyo lahat ng binasa kong importance ni Jesus Christ sa ating buhay. Number 1, kaligtasan or salvation. Siya ang tanging daan sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Number 2, kapayapaan or peace. Nagbibigay siya ng kapayapaan ng puso sa gitna ng pagsubok. Number 3, pag-asa or hope. Siya ang lakas natin sa mga mahihirap na sandali. Number 4, guidance or yung gabay. Ang kanyang maaaral ang pundasyon ng tamang pamumuhay. Number 5, walang kondisyong pagmamahal or unconditional love. Iniibig tayo kahit sino tayo. Number 6, relasyon sa Diyos or relationship with God. Siya ang tulay natin sa Ama. Number 7, pagbabago or transformation. Binabago niya ang ating puso at isipan. Number 8, buhay na walang hanggan, eternal life. Nangako siya ng walang hanggang buhay sa mga mananampalataya. So, ayun guys, yung mga importance na kapag nagkaroon ka ng Jesus Christ sa iyong buhay. So, ang pinaka-importante dito, yung eternal life o yung buhay na walang hanggan. Kaya ng promise niya. Pero lahat yan, importante. So, kung bago ka lang sa channel na to, kung nanonood ka, hopefully marami kang natutunan, marami kang nalaman. So, maniwala ka lang kay Jesus Christ, tanggapin mo siya ng buong puso, tapos mag-repent ka sa mga kasalanan mo. Kung gusto mo makilala si Jesus Christ, magbasa ka ng Bible. Hanapin mo siya sa Book of Matthew, Book of Mark, Book of Luke, and Book of John. So, sa 4 na gospel na yon, sa libro na yon, makikita mo at mapapakinggan mo yung at mababasa mo yung mga salita ni Jesus Christ. So, yun lang guys. Maraming salamat. Hopefully marami kayong natutunan. Peace out and God bless. All glory to God and all glory belong to Jesus Christ. Maraming salamat guys. Peace out and God bless. So, ayun guys. I-add ko lang yung detail sa video na ililigtas ka ni Jesus Christ sa kasalanan. Ililigtas ka niya sa sin, sa kasalanan, sa mga mali, sa mga paggawa ng masama, sa mga sexual immorality, sa mga maling friends, maling circle of friends, maling barkada, maling landas ng buhay. Ililigtas ka ni Jesus Christ. Tapos ililigtas ka rin ni Jesus Christ sa vices. Sa English yung vices, sa Tagalog bisyo, yung alcohol, drugs, ano pa, yung maraming mga bisyo sa buhay, yan, mga drugs. Ililigtas ka ni Jesus Christ dyan. Kasi ang gagawin sa ni Jesus Christ is palalayain ka niya, lilinisin ka niya, in and out, sa inner at outer, yung panlabas na anyo mo at yung panloob na anyo mo, physical and spiritual. So, sabi yun ng Bible guys, legit, nasa Book of John yun. So, if the Son sets you free, you will free indeed. Ayun yung sabi ng verse doon sa Bible, sa Book of John. So, trabaho ni Jesus Christ, palayain ka, iligtas ka, linisin ka. So, trabaho ni Jesus Christ yun guys. Trabaho ng Diyos yun. Hindi mo trabaho yun. Ang gagawin mo lang, magkaroon ka ng faith sa Kanya, sumunod ka sa Kanya, maniwala ka sa Kanyang mga words, sa Kanyang mga salita, tapos tanggapin mo yun ng buong puso at sa isip mo. Doon na magkakaroon ng transformation sa buhay mo. Magta-transform ka na at mababago na buhay mo. So, ayun lang guys. Peace out